Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Bongbong bangag yan. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Isang nakakagulat at nakakagulantang na revelasyon ang ibinulgar ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nasa drug watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala narito naman ang naging reaksyon at naging pahayag ni President Bongbong Marcos laban sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya na tila hindi nagustuhan ng marami dahil tumawa lang ito at bumuga pa ng hangin na tila pang-iinsulto niya kay ex-President Rodrigo Roa Duterte. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama raw sa drug watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ng dating Pangulo kina Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos na hindi siya kalaban ng gobyerno. Hanggat maaari nga raw ay iniiwasan niyang magsalita pero ngayon daw ay napilitan na umano siya. Mr. President, Ma'am Liza Araneta, hindi niyo ako kalaban. Wala akong sinabi na masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko itong panahon na ito. Ito talaga ang iniiwasan ko kasi napipilitan ako ngayon na magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Ito ang mga binitawang salita ni dating President Duterte sa hakbang ng Mausig Leader Forum Prayer Rally na ginanap sa Davao City nitong linggo, January 28, 2024. Sa parehong pahayag, isinuwalat ni dating Pangulo nakasama umano sa drug watchlist si Marcos. Noong ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandun yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ani ni Duterte na labis na ikinagulat ng lahat. Dagdag pa niya pumasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka sumunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw kong mangyari sa'yo yan. Pabor lang. Ako naman ang magmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo ang panahon na ito. Samantala itinanggi naman ng PDEA na nasa watchlist si PBBM nitong Lunes, January 29, 2024. Ipinahayag rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawal raw sa bagong Pilipinas ang mga nagwawaldas at nagnanakaw ng pera ng bayan. Sa kanyang talumpati sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally nitong linggo, January 28, 2024, sinabi ng Pangulo na kailangang maging tapat sa bayan ang mga opisyal ng gobyerno. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian. Ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ayon pa sa Pangulo, dapat daw bukas sa publiko kung paano ginugugol ng pamahalaan ang budget ng bayan. About po sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative. And I'm urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. Don't even dignify the PDEA report. Okay. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tingnan ninyo, Presidente
Osmeña, Bisaya. Ang napaalaala ko ba, Garcia, Bisaya. Then, Magsaysay, Ilocano. Then, si Quirino, Ilocano. Ganon dapat, ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang, kagaya noong panahon na pinalayas ka. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect the president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, pabalik ako, milagro lang naman yan, hindi na totoo. Tangina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's initiative does not involve buying the vote or the signature of the Philippines. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun naman, baski ano ka, diyan katagal ako. Yung sa likod ko, umupo ako dyan. Vice Mayor ako. Diyan, Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga balaga ba ito yung lalaki. Pasok niyan, Seiko.
paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahak, wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ale. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ako nang sabi. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang ina yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung kinikit sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipino. Alam mo, Presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo.
Eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siya mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong, alam mo, bakit ako makipag-away ng presidente? Eh marami siyang sundalo. Eh, kaya natin, kayong pumalag, kayong, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador. Magbisita sila, isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Malacanang. Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman, yun naman lang ang dapat lang pagkwentuhan natin. Huwag kayong pumayag yan. Binabastos kayo. Anong bakit? Kung bakit nadali tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging, yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan sa Wales. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Utang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Sabi ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I
think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa dagat. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years, kalimutan mo na yung kay Romualdez, kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman. Hindi ulan. Hindi. Shower lang yan sa mga kanyang ginagawa ngayon. Pasiriton. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man ito eleksyon. Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyari ngayon, hindi yan People's Initiative, kung hindi buying the people for their signature. Pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon na labas ng maganda kung pira-pirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuses, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasi sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos na may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, nagtaging ako ng may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga rin. Hindi mo kasi niya ako iniyaya. Kapupunta sana ako ng tago. Para na ako galit talaga. Bakit po itang ina? Sila. Bakit? Bisaya pa makumutang ko na yung magharap sa akin, ganoon ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibilin milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, istapa yan. Swelling yan. Kaya sabi ko, by a stroke of faith, nabalik ako dyan sa Malacañang. Kayong lahat, gaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong. Kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa trami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyonin niyo. Hindi ka maleksyonan, katuhan ninyo. Wala.
Hindi pa nga naayos ang country. What's wrong with the Constitution? Tell me kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang galing. Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, putukin yung aeroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang, yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya, at Tagalog. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan! Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng 1,000, 100, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, pinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas na naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dalalin mo sa langit. Pagka sinabi ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi si San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, mga kasalanan, mga kabit, ganun. Sabihin mo kay San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, inambus ko yan sa ulo mo. Putang ina ka. Buksan mo yung kwartahan at papasok tayo, makita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili. Sigurado ako, langit kayo. So, kaya basing anong kasalanan nyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat.